Good morning! Once again, magandang umaga po sa bawat isa. Isa pong mabiyayang umaga sa ating lahat. At narito na naman po tayo, ang Morning Grace. So, let us all expect another mercy and grace from the Lord. For His love and mercies are new each morning. So before we start, shall we all pray together? Shall we agree together in prayer? Thank you, Lord. Thank you so much, Father God, that you have given us this opportunity and privilege, Lord, to be in your presence at this very moment, oh God. Thank you, Father God. Once again, Lord, we believe, Lord, in your words that you're always waiting, that you're always longing, lagi kang nag-aantay sa amin, Panginoon, at lagi kang nasasabik sa amin, Panginoon, na manalangin, marinig namin marinig mo ang aming mga panalangin upang, Lord, maipagkaloob mo, Panginoon, ang biyaya at tulong, ang kalakasan, ang inspirasyon, ang gabay mo sa iyong mga anak na pinakamamahal. Thank you, Father God. It is your delight, it is your joy, Lord, to give us the kingdom. Lord, it is your very joy, Father God, Lord, that we will receive the best gifts, spiritual blessings, emotional blessings, material blessings for us, your beloved children, even victories. Thank you, Lord. Let's commit to you, Lord God, our service this morning. We acknowledge that apart from you, we are nothing, we can do nothing. So, Lord, we commit to your hearts, we commit to your soul, we commit to you, Lord, our bodies, we commit this program to you. Lord Jesus, pagpalaan niyo po, Lord, ang gawain mo. Holy Spirit, I am totally dependent upon you, not me, not my strength, not my wisdom, but your wisdom, your power, so that your people may be encouraged, O God. They receive new strength, new grace from you. Thank you so much, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Put into my mouth, lagay mo sa aking mga bibig, lagay mo sa aking puso, sa aking isip, Panginoon. Lord, let there be utterance from you, God. Not my words, but your words. Not my will, but your will be done. Bless all the listeners of this ministry, the Morning Grace. Lord, wherever they are right now, whatever they are doing, and whatever situations they are in, ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kanilang sitwasyon, aming Ama, kuskusin mo sila ng iyong Espiritu. Fill them with your Spirit. Fill them, Lord, with your joy. Fill them with your peace. Fill them with your power. Lord, thank you so much, O God. Declare your victory. Declare your grace upon our service this morning. Thank you so much. In the name of Jesus. Amen. Praise God. So if you have your Bibles with you, could you please open in the book of Psalms, Psalms 112, the whole chapter. Awit po sa Tagalog,
112. Sa Japanese po, Shihen Haku Jumi. So I'll start. So Psalms 112 verse 1. Praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Light arises in the darkness for the upright. He is gracious and compassionate and righteous. Verse 5. It is well with the man who is gracious and lends. He will maintain his cause in judgment, for he will never be shaken. The righteous will be remembered forever. 7. He will not fear evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is upheld. He will not fear until he looks with satisfaction on his adversaries. He has given freely to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted in honor. The wicked will see it and be vexed. He will glass his teeth and melt away. The desire of the wicked will perish. Amen. So ito po ang salita ng Panginoon na pagpipira-pirasuhin po natin sa umaga po ito. So, bali ang topic po ay the blessedness of the man who fears the Lord. No? Na napakapalad daw po ng isang tao na mayroon pong pagkatakot sa Diyos. So kahapon po ay pagising ko sa umaga, another song po na binigay sa akin ng Panginoon. At sabi po ng awitin, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen. So, napakaganda po na pasimulan po natin ang bawat araw. Alam niyo po ang Panginoong Yesus. Nakatala po sa scriptures. No? Jesus, every day, He would wake up early dawn. Madaling araw, ginigising na po siya. Ginigising na po siya ng Holy Spirit. No? Madaling araw. At doon, kinakatagpo niya ang kanyang Ama. Nakikipag-ugnayan siya sa kanyang Ama. Early in the morning, Jesus would have an intimate relationship with His Father. Sabi nga po sa Bible, wala akong ginagawa na hindi ko nakikitang ginagawa ng Ama. Which means, Christ, ang Panginoon mismo, He is 100% totally dependent on
Praise God. Kaya, sinabi ko ito sa binasa natin. How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. Napakapalad daw po ng tao. So, sa Greek po Makarios, ang kinakaingitan. Talagang napakapalad. So, yung word po rito ay undescribable. So blessed is the man who fears the Lord. Yung tao na katulad ng panalangin na yun, ang tanging kalakasan niya, hindi niya kayang mabuhay, hindi masaya ang buhay, hindi satisfied ang buhay kung wala ang Panginoon. Kung hindi siya nagbibigay ng kaligayahan sa kanyang Ama. Mga kapatid, po yung sinasabi sa atin. The most blessed life yung life na nabubuhay ka, yung buhay natin ay buhay na nagtitiwala sa Panginoon. Let Christ's life manifest in us. Kaya nga sabi sa awitin, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan. Kasi kapag tayo nagkukulang, di ba? Kadalasan ang pinoproblema o ni-worry natin ay yung mga physical needs, di ba? Kaya nga sabi ni Lord, sa Matthew 6, diba? Do not worry what you eat, what you will drink, what you will clothe yourself. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things should be added. Amen? So, now we withhold tayo ng napakadaming blessings, no? Because real blessings or true blessings, pure blessings, great blessings, hindi po yung sa material, kundi sa spiritual, yung mga bagay hindi nakikita. Yung bang tulad dito, sabi ganun yung tao daw po na may takot sa Diyos. Sabi daw po steadfast yung heart niya. Ibig sabihin, wala siyang takot. Hindi siya nakakaramdam ng takot kapag merong mga negatibong sitwasyon. Amen. Gusto niyo ba yung gano'n? Gusto ko yun. Gusto kong maranasan yun. Kaya hindi ko lang siya nababasa. Sabi niya, no? Verse 7, Psalms 112 verse, He will not fear evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Wala siyang takot. Wala siyang nararamdaman takot sa mga evil things. Ibig sabihin, kahit tumayo siya sa napakabigat ng problema, sabi niya, ang puso daw niya ay steadfast, trusting in the Lord. Steadfast, ibig sabihin, hindi siya namumove. The heart is immovable. No? The heart is confident. The heart is strong. Amen? Yun daw po yung tao na may pagkatakot sa Diyos. So, ano po ba yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon? Yung pagkatakot sa Diyos, hindi po yung, lako, parurusan ako. Hindi. It's not that. So, to fear the Lord is to have reverence for His majesty and deference to His will. Yung tulad ng isang anak na talagang idol niya si Daddy. Idol niya si Daddy. Galing talaga ni Daddy. Amen? Yung majesty ni God, nakikita mo. Napakabuti ng Diyos. Napakadakila ng Diyos. Amen? He is standing in awe. Kaya naman, sobrang bilib siya sa daddy niya. No?
sobrang mahal niya yung daddy niya. Kasi naranasan niya kung gaano siya kamahal ng daddy niya. So, sobra na yung parang, so yung reverence, yung worship. So, yung mapalad daw po, yung napakapalad ng tao na yung napakataas ng pagsamba niya, ng pagtingin niya sa Diyos. At tutulad ng anak na napakataas ng respeto niya sa kanyang magulang. Dahil sa napakadakila ng pag-ibig, napakadakila ng kabutihan, ng kalooban, napakabait. Kasi sabi rito, so fear means to have a constant reverence for His Majesty, kagandahan ng Diyos. We stand in awe and deference to His will. Believe siya sa Diyos. Believe na Lord, naniniwala ako. Kaya nga po, itong yung tao daw pong ito, ibig sabihin po yung taong may takot sa Diyos, he take pleasure, greatly delighting in the words of God. Yung kaligayahan niya, ang pleasure niya, ang kaligayahan niya, ay yung marinig, makatagpo ang Diyos. Marinig niya, Lord. Na kapag hindi niya naririnig yung pangungusap ng Ama, hindi satisfied ang ating. Hindi siya masaya. Okay. So, ganun po ang ating Panginoon. Kaya nga, He would wake up early in the morning. Kasi ang lakas niya ay nanggagaling sa salita ng kanyang Ama. Na ang lakas niya, ang karunungan niya, ay nanggagaling sa bawat salita na lumalabas sa kanyang Ama. So, he is totally dependent to his Father. Umaasa siya. Nandun, lakas ko ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon, aking Ama. Kaya early in the morning, naroon nakikipag-ugnayan siya. Kaya nga sabi po sa John 17 verse 3, diba? This is eternal life, that you may know Him, that you may know God, that you may know Jesus Christ. So yung know po doon, yung intimate relationship. So to experience the very life of God, para mag-manifest yung katulad dito, yung mapalad na, yung isang taong mapalad na, sabi pong ganun, yung riches and wealth daw ay nararanasan. Ibig sabihin, hindi lang po yung material riches. So, ang focus po doon yung prosperity in the soul. Sabi nga po ni John, di ba? Sa 3 John 1:2, I wish above all that you may prosper, be in good health as your soul prospers. Amen? So, the emphasis is in the soul. That we experience the peace that comes from God. That we experience the strength that comes from God. Yung nararanasan natin sa bawat araw, no? Yun ang taong mapalad. Nararanasan niya yung kapayapaan, kaligayahan na nagmumula sa Panginoon. Yung inspirasyon na nagmumula sa Panginoon. Amen. Yung gabay, yung karunungan na binibigay ng Ama, ng Panginoong Yesus, ng banal na Spirit, nararanasan. Kaya nga sabi ng awitin, ayaw kong magkulang, ng kapangyarihan mo. Lord, I take delight, is my joy. And your word is my joy, O God. At sabi pa po rito, It is His choice to obey and joy to honor the Word of God. So kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa Kanya, iniuutos sa Kanya, anak, ito ang gawin mo. Ito maganda. Kasi pag ginawa mo ito, ganito ang mangyayari. Amen. Naranasan niyo na ba yun? At dahil nga po, meron tayong puso na may paggalang sa Panginoon. We stand awe in His goodness, in His love, in His power. Meron tayong yung isang puso na meron siyang gano'n na take pleasure. Masaya siya doon.
satisfied siya. Yun yung satisfaction niya na, Lord, gusto ko yung gusto ko. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, diba, doon sa Gethsemane, nung time na ipapako na siya, tumulo ng dugo. Sabi niya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not my will, but your will be done. Umaari sana, Ama, huwag ko nang danasin ang suffering na ito. No? Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Amen. Kasi po, ang pleasure, ang kagalakan ng Panginoon Jesus ay yung kalooban ng Kanya. Yung gusto ng Ama, yung gusto niya. Nagtitiwala siya ng puso na yun ay lahat ng iuutos ng Ama ay ang pinakabuti. Amen? Amen? So, yun po yun. Mapalad daw po yung tao na may pagkatakot sa Diyos. Yung tao na ang kanyang kaligayahan ay ang mga pangako ng Ama, ng ating Diyos Ama. Ang kanyang kaligayahan ay yung kalooban ng Ama. Kung ano may tinuutos sa kanya, masayin niya yung Amen. So, sa araw po ito, mga kapatid, no? Tayo na mga anak ng Diyos. Alam niyo po ang sabi sa Bible. Sa Philippians, let us learn Christ. Amen. Yung sa bawat araw, Panginoon po narito na sa ating puso. Let us learn Christ. Kaya sabi niya, be filled with the Holy Spirit. Yung Holy Spirit po nasa atin. Siya yung teacher. So, sa patuloy po nating pananalangin, meron tayong time kay Lord na turuan niya tayo, magpatuloy tayo sa Panginoon. Sabi nga rin, let us lay aside sa Ephesians 4 verse 17 to 20. Dito po sa verse 20, sabi niya, you did not learn Christ this way. If indeed you have heard Him and have been taught in Him, lay aside the old self which is being corrupted in accordance with the lust and deceit, and that you may be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self which is the likeness of God. Amen. So, learning Christ, patuloy po tayo sa Panginoon. And let us take delight to learn from Him. Amen. A disciple is a learner. Sa bawat sitwasyon dinaraanan natin, no, Lord, teach me your way, and take delight. Amen? It's free. Wisdom that comes from the Lord is free. Lord, I take delight in your wisdom, and I take delight to do your will, whatever your commands. I greatly delight. Masaya ako, Lord. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, no, yung old self, let us lay aside, strip off, then put on. Meron tayong bagong pagkatao. At yun po ay anak ng Diyos. Tayo po'y anak ng Diyos. Tayo po'y masunurin. Tayo po'y masaya sa presensya ng Diyos. Nawa ang araw po natin sa umagang ito ay mapuspos. Amen? Ng kalakasan na bumula sa Panginoon, kagalakan na bumula sa Panginoon, inspirasyon, amen, karunungan na nagmumula sa Panginoon. At tunay nga, tayo po ay mararanasan natin ang blessedness na nagmumula sa Panginoon. Amen? Our heart will not fear any evil. Our heart will be steadfast, trusting in the Lord. Our lives will be full of riches and wealth that comes from the Lord. At lahat pa po noong mga pangako doon sa Psalms 112:1-5. Basahin niyo na lamang po, may time kayo. And sabi niya, ang mga anak nila will be mighty. Amen? Their children will be mighty in the land. Mga anak nila ay magiging great. So kapag tayo po, no, we take delight to honor God. Masaya tayo, no, na nagtitiwala sa Panginoon.